Hello guys! Welcome back sa ating tutorial. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng pag-setup o pag-add ng products. Dito sa ating products page, makikita ninyo kung gaano karami yung na-add ko ng products dito at merong iba't ibang product type tulad ng refill, jug, spare part, seal. Bakit ba may mga product type na kailangan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon guys. At unang-una ay subukan natin tingnan itong refill nito. So kung nakikita nyo, refill na 20 liters slim with faucet. Yan ay base sa mga types na nilagay natin. Tulad ng product type ay refill, ang jug size ay 20 at ang jug type ay slim with faucet. Bakit ba mahalaga ito? Kasi kapag nag-add tayo ng sale, syempre si-select natin kung ano yung tag dito, yung order o yung binili sa atin. Kaya isi-select natin yung product at ito yung lalabas na pangalan doon sa selection ng product. At kapag na-select natin ito, lalabas yung unit price kung magkano. Ang ilalagay lang natin doon sa add sale ay kung ilan yung quantity. Kaya wala siyang quantity dito dahil ito ay refill. Ang quantity ay nandoon sa mismong sale record. Yan. So, cancel natin yan. Papakita ko sa inyo dito sa sales. So, kapag nag-add tayo dito, katulad ng sinabi ko, kahit walang customer, okay lang yan. So, dito sa select product, ito yung pinag-usapan natin. Refill ay 20 liters slim with faucet. So, okay. So, yan. Nakita nyo kung magkano? Ayan, 25 yung unit price. Ayan. Pwede nyo mong baguhin yan. Pwede mong i-override. Pero, automatic na yan base doon sa setup ng product. Ngayon naman, paano, kasi ito yung walk-in, paano naman kung delivery? So, ang mangyayari niyan, magbabago yan base dun sa setup naman ng station. Pero, pag-usapan muna natin yung product at balik tayo dun sa product, mamaya. Pero ito, kapag halimbawa nilagyan mo ng 3, magiging 75. Automatic na yan. Kasi base dito sa unit price. Okay, balik tayo dun sa products. Kaya mahalaga na ma-set up natin ang tama itong product, Kasi kaya merong jug size, jug type ay meron ding kanya-kanyang papel yan. So yung 20 liters na jug size, halimbawa may bumili na around 20 liters na 3, edi times 3 magiging 60 liters na yon. So nire-record niya kung gaano karaming liters yung nare-refill natin every time na meron tayong nire-record na transaction sa sale. Mahalaga rin yun para ma-monitor natin kung gaano nakarami yung nare-refill natin sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Ayan, napakahalaga niyan. Kaya mahalaga na i-set up natin ng tama ang product. Kung mapapansin niyo rin yung iba dito ay jug, spare part, din yan, accessible din yan doon sa sale. So, kung magbalik tayo dito sa sale, add ng sale, dito sa product, makikita nyo merong slim with faucet jug, tapos big cup, yan. Kung mapapansin nyo, wala dyan yung seal, Kasi yung seal, hindi naman natin binibenta yon dahil kasama na yon doon sa pag-refill natin. Kaya, balik tayo sa product. Kaya makikita nyo may seal dito. Automatic yan once na sinelect natin itong refill na to doon sa sale, automatic binabawas niya kung ilan yung nagamit nating seal. Bagaman hindi naman accurate yan kasi minsan hindi naman talaga natin pinapalitan yung seal o yung iba ang pinapalitan lang yung big cup seal, pero yung faucet seal hindi na minsan natatanggal kaya hindi na pinapalitan. Kaya, hindi accurate yan. Pero, at least, na monitor natin, automatic na bumabawas yung quantity every time na nagre-record tayo ng sale. So, kung babalikan natin itong, halimbawa, round na to, refill,
Yan, 20 liters round. So, yung ibabawas na seal dito ay itong umbrella seal. Ano? Kasi hindi naman applicable sa round jug yung faucet seal at saka big cup seal. Ano? Ayan. Tapos ngayon, kung may makita kayong mali dito, pwede nyo balikan dito sa product. Pwede nyo balikan at i-edit yung product. Katulad nito, ito ay isang seal, ano, hindi siya faucet. So, palitan mo lang ng seal. Yan. So, yung unit price, bahala kayo kung gusto nyo lagyan, pero pwedeng hindi. Kasi normally, parang mga 15 cents lang yan or 8 cents, ganun. Yan. Kasi hindi naman natin kailangan i-monitor yung presyo niyan, ano. Yung quantity lang ang kailangan nating ma-monitor. Save natin yan. Ayun. So, pag nag-add tayo ng product naman, mag-add tayo ng refill, ang select natin ay 20 liters na slim. Oh, meron na tayong ganun. Automatic na detect niya kung meron na tayong pangalan na ganyan. Basit sa mga na-select natin na criteria. Subukan natin maglagay ng 10. Ayan, wala pa. 10 with slim with faucet. Yan. Kasi merong maliit na lapad, 'di ba? Yung to 10 liters lang. Ayan. So magkano naman ang benta natin 'yan? Sa iba 15 or 12. So lagyan natin na 12 para kalahati kunyari. Okay, save. Ayan. So na-save na natin yung maliit na 'yon. Kaya kapag nag-add tayo ng sale ulit at sinelect natin yung product na ayan, 10 liters lang, ito lalabas na siya dito. Enter natin. Makita niyo yung unit price, 12. So ilan yung binili niya? Limawa, dalawa, 24. Ganun lang guys. Kaya mahalaga yung pagsa-setup ng tamang product at yung kanilang mga type. Okay, salamat guys.